Masaganang Pinas, Luzon, Visayas at Mindanao ang ating oras sa 10:35. Araw-araw ang pagkain galing sa pananim, sa bukid, sa tindahan hanggang sa hapag natin. Pagkat ang pagsasaka ay bayanihang kaya natin, na kapag nagsama-sama pag-asayanihin. Tuloy-tuloy man ang alon dito sa karagatan, kapit bisig ang paglayag at di sinukuan. Pagkat ang mangisda ay tugon ng mamamayan, mula sa kahirapan aahon tayo dyan. Dahil sa programang umakay, mga lider na gumabay, ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiangat. Panibagong umaga ang naghihintay, sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Pagtangkilik natin ang inaasahan nila, kaya't halina, wag nang maghanap pa ng iba. Lahat ay may tungkulin na dapat tugunan, siguradong makukuha ang kasaganahan. Dahil sa programang umakay, mga lider na gumabay, ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. At lahat kasama sa pagbuo at pagtatag ng masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay, sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Masaganang umaga po sa ating lahat. Ako po si Karen Oyong. Masaganang umaga, ako naman si Larry Lacson ng National Food Authority, katuwang ng Department of Agriculture. Samahan niyo po kami sa isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating agrikultura. Pag-uusapan natin ang pagsasaka, pangingisda at paghahayupan na siyang nagbibigay ng masaganang pagkain sa hapagkainan. At syempre napapakinggan po tayo live sa DZRH, ang ating frequency 666 kHz. Live rin po tayo na napapanood sa DZRH Television at mga cable channel, Signal Channel 18, Sky Cable Channel 3, GSAT Channel 140, Converge Vision Channel 14. Naka-live stream din tayo sa DZRH Facebook at YouTube, habang live rin ang audio broadcast sa dzrh.com. Good morning po, at kasama na naman po natin ang ating mga kaibigan from the Department of Agriculture. Ayan, si Admin Larry Lacson. Hi Admin, na-miss kita. Hello, Karen. O nga, no, ang bilis, second episode na tayo, no? Correct, ayan. So, narito naman ang ating mga kaibigan from the DA para bigyan po tayo ng maraming impormasyon tungkol sa mga programa at mga magaganda at masasayang balita galing po sa kagawaran. Di po ba, Admin Lacson? Tama, mga batikan nitong ating mga kasama ngayon, no? At I'm sure maganda ang ating discussion for this morning. Ayun. So, sige, simulan na po natin ang ating oras 10:39 na po. Narito na ang mga pinakahuling balita mula sa Department of Agriculture. So, unahin po muna natin. Balitang Agri.
Ayan po, aminado si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na mas naging mahirap ang kanilang trabaho sa Department of Agriculture dahil sa patong-patong na krisis na nakakaapekto sa produksyon at kalakalan. Ayon kay Tiu Laurel, ito na marahil ang pinakamalalang panahon para maging kalihim ng agrikultura dahil sa mga problemang dulot ng climate change, pabalik-balik na mga sakit ng hayop at maging ang nararanasan nating geopolitical tensions. Sa kanyang talumpati sa post-ministerial workshop kasunod ng World Trade Organization Ministerial Conference sa Pasay City kamakailan, inihalimbawa ng kalihim ang umuulit na cycle ng El Nino at La Nina na nakakagambala sa schedule ng pagtatanim at pag-ani. Bukod dito, ang pabago-bagong panahon din ay nagpapalala sa pabalik-balik na sakit ng mga hayop, gaya po ng African swine fever at bird flu, na nakakaapekto naman sa supply at presyo ng mga hayop. Nariyan din ang geopolitical disruptions, kabilang na ang giyera sa Ukraine at epekto ng pandemya na nakakaapekto sa supply chain, at ang paghihigpit sa exportation ng mga pangunahing kalakal. Gayunman, bilang isang dating negosyante, binigyang diin ni Tiu Laurel na hindi na bago ang makaranas ng kawalang kasiguruhan. Anya, ang higit na mahalaga ay ang pagtugon ng gobyerno ng mas maliksi at mas komersyal na diskarte, gaya na lamang ng pagtalakay sa mababang halaga ng produksyon na may kinalaman sa infrastruktura at logistics. Binigyan din ng kalihim ang kahalagahan ng pandaigdigang koordinasyon sa gitna ng kabi-kabilang krisis. Regional cooperation para sa food security isinulong. Sa kaugnay na balita, nanawagan si Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na paigtingin ang regional cooperation para pangalagaan ang food security sa Asia-Pasipiko. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa ministerial segment of the 38th session of the UN Food and Agriculture Organization Asia-Pacific Regional Conference, isang pagpupulong ng mga opisyal mula sa 46 na bansa para talakayin ang food at agriculture policy coordination. Tinukoy ni Tiu Laurel ang geopolitical tensions sa Middle East na panibagong banta sa global economic at food security dahil sa epekto nito sa supply ng langis, presyo ng gas at fertilizer. Nauna nang nagpatupad ng domestic mitigation measures ang Pilipinas, kabilang ang fuel subsidies para sa mga magsasaka at mangingisda, pinalawak na logistics support, pamumuhunan sa cold storage at post-harvest infrastructure at pagsusulong ng alternative at non-fossil based fertilizers. Ayon kay Tiu Laurel, higit pang makakatulong kung magkakaroon ng malawak na pagbabago sa regional agricultural policy. Samantala, inaasahan ng mas malakas na ani ng palay ngayong tag-init ayon sa Department of Agriculture. Bukod dito, positibo rin mga opisyal ng kagawaran na ang pagtaas ng farm gate price ng palay ay makakatulong para sa mas aktibong pagtatanim sa susunod na cropping cycle. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., maraming magsasaka ang nagpasyang huwag lang magtanim noong tag-ulan dahil bumabawi pa sila mula sa pagkalugi noong mga panahong ang presyo ng palay ay nasa 10 hanggang 12 pesos kada kilo. Umaasa naman ng DA na ang pag-angat ng presyo ng palay sa 22 pesos hanggang 27 pesos kada kilo ngayong anihan ay magpapatuloy upang mahikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mas marami sa susunod na panahon. Samantala, landmark agreement nilagdaan para sa agricultural modernization. Sa iba pang balita, lumagda noong Lunes sa isang landmark agreement ang Department of Agriculture kasama ang Megawide Construction Corporation para sa development ng integrated agricultural projects. Layunin ng mga proyekto na pataasin ang kita ng mga magsasaka, bawasan ang post-harvest losses, at palakasin ang long-term food security ng bansa. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., ang kasunduan ay alinsunod sa adhikain ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang moderno at pangmatagalang farm sector. Sa ilalim ng Memorandum of Understanding, susuportahan ng Megawide ang rollout ng agro-solar farming systems para pag-isahin ang crop production at renewable energy generation. Kasama rin sa kasunduan ang pagtatayo ng food processing facilities at food terminals upang mapabuti ang galaw, pag-iimbak at distribusyon sa iba't ibang
agricultural value chains. Ayon sa DA, nasa 30 hanggang 50% ang mababawas sa post-harvest losses sa tulong ng nasabing infrastructure package. Samantala, isa pang MOU ang nilagdaan ng Agriculture Department kasama ang National Power Corporation at Asian Pyrochem Technologies Inc. para sa Project SAFE o Sustainable Agroforestry Farming Enterprise. Ang Project SAFE na ipatutupad sa watershed areas ay magsusulong ng agroforestry production ng mga pananim gaya ng kakao, coffee, bamboo at abaka. Kaakibat ang carbon financing mechanism at nature-based solution. Samantala, higit pang pinaigting ng Department of Agriculture ang pakikipagtulungan sa Global United Nations Association of the Philippines o UNAP para iangat ang sektor ng kababaihan at volunteerism sa pandaigdigang agrikultura. Sa courtesy call ng Global UNAP kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kamakailan, tinalakay niyang isang resolusyong kumikilala sa mahalagang papel ng mga kababaihan sa pagkamit ng seguridad sa pagkain at pangmatagalang agrikultura. Ayon sa DA, mabisang hakbang ang naging pagpupulong upang matiyak na nakaangkla ang mga inisyatibong pang-agrikultura at kasarian sa mga pandaigdigang prioridad at inclusive at gender-responsive naman ang mga programang nakapaloob sa Philippine Agricultural Agenda. At ang ating oras sa 10:46, susunod po, libreng pataba mula sa Department of Agriculture, isang matibay na pundasyon ng mga magsasaka. Isa sa libu-libong benepisyaryo ng programa Kilalanin. Iyan po at marami pang iba dito lamang sa Masaganang Pinas. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. $10.52 na po, nagbabalik po ang Masaganang Pinas. Ayan po, Admin Larry, bago tayo magpatuloy sa ating usapan, kasi excited na ako. Pero bitinin muna natin ng konti ang ating mga listeners and televiewers. Panuorin po muna natin ang kwento ng isang agripreneur sa Gapa, Nueva Ecija. Mabuhay po ang mga taga Nueva Ecija na nakikinig at nanonood ngayon. Isa sa mga natulungan kasi ito ng fertilizer assistance ng Department of Agriculture dito sa ating segment na Alagang DA. Alagang DA. Tulad ng tao, ang palay ay nangangailangan din ng sapat na nutrisyon upang lumago at makapagbigay ng dekalidad na ani. Dito pumapasok ang papel ng mga angkop na pataba o fertilizer. Ngunit ika nga, ang magtanim ay di biro. Dahil hindi lang pagod ang iniinda ng mga agripreneur sa kanilang pagsasaka, kundi pati na rin ang hindi birong gastos na kaakibat nito. Ako si Edgardo Ramos Malaca mula sa Gapan City, Nueva Ecija. Ako po ay retirado na nagsasaka ngayon. Ako ay may 5 anak, 4 na babae at 1 lalaki. Meron akong sinasaka na 20 hektarya. Iba ron, ipinangalan ko na sa mga anak ko, pero ako pa rin ang nagsasaka ng mga bukid na yan. Yung aking mga lupaing sinasaka, ang iba ron ay minana ko sa aking mga magulang. At kalahati nun ay aking naipundar mula sa aking pagtatrabaho bilang geologist. Ang kabuuan ng aking sinasaka ay about 20 hectares. Sa pagsasaka ng mga lupaing ito, ako ay may mga tauhan bawat 3 hanggang 5 hektarya. Ako ang nagbibigay sa kanila lahat ng gamit mula sa krudo, sa mga gamot o lason na kailangan nila hanggang sa pataba. Ang pagsasaka, 1 hektarya gagastos ka ng humigit kumulang sa 60 to 75,000. Kasama na dyan ang simula ng pag-aararo, pagtatanim, pataba at mga lason at gamot na gagamitin mo.
7 taon ang nakakaraan nang nagpatawag ang DA na irirehistro ang lahat ng mga magsasaka sa RSBSA. Itong programa nito ay nag-umpisa na nagpamigay ng mga seeds o binhi. Sumunod na taon, itinuloy nila ang pagpapamigay ng binhi na may kasama ng pataba katulad ng urea 4600 at triple 14. Ang kahuli-hulihan ngang ipinamigay ay isang bultong 2100 at 2 litrong foliar fertilizer bawat ektarya. Ang DA nung magpamahagi ng ayuda, 4 years ago, malaking tulong ang aming natatanggap. Nakakabawas kami ng mga 2 hanggang 3,000 sa bawat ektaryang aming sinasaka. Ngayong last season, tumanggap kami ng isang kaban na 2100 at saka 2 foliar na kabuoang halaga humigit kumulang sa 1,008. Yun ang nabawas sa aming mga gastos sa bawat ektarya. Malaking tulong sa aming mga magsasaka dahil may panahon, lalo na pagka panahon ng wet season, dumadapa ang aming ani na halos hindi namin na ibabalik ang gastos sa aming pagsasaka. So malaking tulong itong mga ayuda na binibigay ng DA bilang kabawasan sa aming gastos. Bilang magsasaka na nakakatanggap ng ayuda mula sa ating gobyerno, nakikita namin ang suporta ng gobyerno para sa mga magsasaka, lalo-lalo na ang maliliit na magsasaka na nangangailangan ng tulong para gumanda ang kanilang pamumuhay. Lalong-lalo na sa panahon na may mga kalamidad at pesting sumisira sa aming mga palayan. Kami nga mga magsasaka ay tunay na nagpapasalamat sa mga ayudang ibinibigay ng DA. Kaya kung itutuloy ang pagpapamigay ng pataba, sana po ay huwag po nating hintuan o tigilan dahil isa pong malaking tulong sa aming magsasaka ang mga natatanggap naming mga ayuda. Ay, ang ganda naman ng kwento ni Mr. Malaka, no? Admin Larry, from a geologist to an agripreneur. Yeah. Ayan, grabe, ano? Kaya malaki Nakaka-inspire. sinasaka niya, no? Medyo, nakakalula nung sinabi niya kung ilang hektarya yon. So, usapin po ng fertilizer ang ating pag-uusapan ngayong Sabado, Admin Larry. So, sige, sa puntong ito po, makakasama na natin ngayon. At actually, nandito na nga po sila sa studio, ang ating planning officer at tagapagsalita ng Fertilizer and Pesticide Authority, si Sir Ivan Layag. Hi, Sir Ivan. Good morning. Good morning po, Miss Karen and Admin Larry po. Good morning. Programa po. Ayan. Sige, Admin Larry, pakilala na rin natin yung iba nating mga kasama. Please go ahead po, Admin. Well, kasama natin si Dr. John De Leon, ang Executive Director ng PhilRise, no? Research Institution under the DA. Si Dr. Lailani din, kasama natin, no? Chief Research Specialist ng PhilRise. Sige. Unahin po muna natin siguro si Sir Ivan. Sir Ivan, siguro, Admin, ako na yung unang magtatanong. Para medyo may matutunan naman po ako for today about fertilizers and pesticide authority. Ano po ba ang inyong mandato? Ayun po, Miss Karen, ito po yung mandato ng FPA po, o Fertilizer and Pesticide Authority, no? So, kami po ay isang agency under the Department of Agriculture na may mandato po na siguraduhin na may ligtas, epektibo at dekalidad na mga abono at pestisidyo po para sa sektor ng agrikultura. Simple lang po yung aking pong babanggitin, no? Kapag po tayo isang nasa negosyo or business po natin ay may kinalaman po sa pagbebenta, distribution, importation, exportation, manufacturing, formulation po, even warehousing ng mga abono at pataba, kailangan po muna ninyong dumaan muna po sa aming pong ahensya sa FPA po para po kumuha ng lisensya, no? At kung tayo rin po ay may produktong abono at pestisidyo po, kailangan po muna ninyong iparehistro sa FPA ang inyo pong produktong abono at pestisidyo po. So ang FPA, no,
kapag hindi dumaan ang isang negosyante at hindi nagparehistro sa inyo, illegal po yun, no? Yes, tama po, Admin Larry. Kaya po natin sinisita po, patuloy po ang ating paninita po sa mga illegal po na mga handlers po natin. Well, Ayun. So, kailangan sumunod pa rin Sumunod sa mga pa rin. panuntunan. Kasi, paano kung hindi po nila gawin yon, hindi po sila dumaan sa FTA, ano ba yung maaaring pwedeng mangyari aside from sisitahin nyo sila? Ano ba yung magiging epekto po sa kanilang mga pananim, sa kanilang mga sakahan po? Ayun. So, depende po yan sa violation po na ginawa po nila, no? So, yung basehan po ng penalties po natin, nakasaad po sa Presidential Decree 1144. Ito po yung batas kung nag-create po sa Fertilizer and Pesticide Authority. So, depende po sa amount nung akto po na nahuli sila, no? So, yung amount po ng illegal o confiscated na fertilizer and pesticide, yun po yung basehan po ng kanilang maging penalties. At kung depende rin po yun sa pagiging hatol po ng hukom po, ng Naku. korte po. Pag korte, nakakatakot na. Oo, no? Mahirap na. Oo. Anyway, Karen, no, tanungin ko lang, nandito na si Ivan, no, Opo. Fertilizer and Pesticide Authority. May mga concern doon sa mga nadidistribute ng DA program, no? Na 2100, no? I don't know kung ikaw ang ano dito, no? Pero bakit daw 2100 ang pinamimigay natin? Ano bang 2100? Ayun, so 2100, no? So para po sa kaalaman po ng ating mga taga-pakinig, listeners po natin. So kung usaping fertilizer, kung nakakakita po tayo ng tatlong numero po, no, sa mga sakong po ng fertilizers. Example lamang po itong 2100 po sa kunwari ammonium sulfate po ito, so sa maikling salita Amusol. So yun nga, lately ito yung pinamigay ng fertilizer subsidy ng Department of Agriculture. Hindi naman po ibig sabihin po nito na talaga pong re-recognize na mas mababa po yung nitrogen content mo nito kumpara po sa urea, no, which is 46%. Kung ikukumpara po pa lang yung urea versus yung ito pong ammonium sulfate, talagang obviously mas mababa po talaga yung nitrogen content po nito. Kumbaga, mas matabang. Yes po. Oo, mas mababa ang Mas porsyente, mababa po no? kasi alam po namin, aware po tayo ng mga farmers po talaga natin, sanay sa urea, mas mataas po talaga yung nitrogen na binibigay po nito, 46%. So, ito po, ini-emphasize po namin, lalo na ngayong panahon ng krisis, no, na hindi para lang din po dun sa ibang mga farmers na hindi nakakatanggap ng ayuda, and for the sake din po nitong mga nakatanggap ng mga fertilizer subsidies, no, na ayun nga, pinopromote po natin sa kasalukuyan yung tinatawag po natin na balanced fertilization strategy. Ito po yung pong kombinasyon po ng inorganic fertilizers, organic fertilizers at biofertilizers. So ito pong 2100 Amusol, inorganic fertilizer. So pwede po nating dagdagan ng isa po pong other sources ng nitrogen po, no? So pwedeng yun na organic products at Combination, no? So yun, magkakaroon po tayong combination, and yung punto po natin dito, mas makakatipid po tayo kung kaysa naman po maraming inorganic fertilizers po yung ating pong gagamitin para po sa ating sakahan. Ayan, thank you, Sir Ivan. Sige, sa ating pagbabalik naman, makakasama pa rin natin si Sir Ivan ng FPA at mga opisyal ng Philippine Rice Research Institute para talakayin ng mga hakbang ng pamahalaan para suportahan po ang ating mga agripreneurs sa paggamit ng mga pataba. So, dyan lamang po kayo. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. At welcome back po sa Masaganang Pinas. Makakasama pa rin po natin, of course, si NFA Administrator Larry Lacson sa ating talakayan. And Admin Larry, narito na rin po live sa ating studio yung Executive Director ng Philippine Rice Research Institute, si Dr. John De Leon. Hi, sir. Pareho kami nakayelo. Mayroon tayong TikTok mamaya. Kasama niya rin po si Dr. Leilani Juliano, ang Chief of Science Research at Specialist of Agronomy sa Soils and Plant Physiology Division ng PhilRice. Ang haba ng Haba, no? title. Sabihin, medyo maraming, mabigat. ano,
At syempre kasama pa rin po Responsibilidad. natin, yes, Admin Lacson, si Sir Ivan Layag. Ayan po, so magandang umaga po sa inyo. Ayan, so Admin Lacson, ano po ba ang ating gustong itanong sa ating mga panauhin? Unahin natin si Dr. Jan, no? Sige po. Si Director Jan. Kasi ang PhilRice ay napakalaga sa Department of Agriculture. So siguro, pahapyawan mo nga, ano ba ang mandato ni PhilRice, Director Jan? Opo, mula po 1985 kasangga na po ng ating mga magsasaka ang PhilRice sa larangan ng research and development. Kasama po dyan yung paglikha ng mga bagong variety na pwede nilang itanim sa iba't ibang kondisyon ng rice farming sa ating bansa. Hindi lang po isang kondisyon yan, napakarami. At kasama din doon yung paano nila alagaan yung kanilang tanim. Kasama din po dyan yung paano mapapa-improve pa yung nutritional value ng kanilang tanim. Maging yung lasa, yung sarap at saka yung tibay ng mga tinatanim nila, hindi lamang po sa peste, kundi sa iba't ibang sitwasyon ng panahon, mga stress ang tawag doon. So, kasama din po sa trabaho ng PhilRice yung pagpopromote ng mga varieties sa ating mga farmers upang i-adapt nila yung mga bagong Yun. technologies. Yun po, Kita sir. mo, Karen, ang daming trabaho, no? Akala natin simple lang, pero it's a scientific institution. Yes, oo. Tsaka research-based lahat di ba? Talaga, kung wala ang research, hindi uunlad ang agrikultura. Correct. Anyway, ano ba ang trust natin ngayon? Ano ba yung mandato o binigay na utos naman ni Secretary? Ano bang pagtutuunan nyo ng pansin? No? Opo. Of course, marami pero yung pangunguna nga dito, yung parang gawing mas focus doon sa mga varieties na they can compete in terms of eating quality doon sa ating Tama. mga inaangkat na varieties. At meron po tayo niyan. Kamakailan lang nanalo yung ating variety na doon sa tinatawag na World's Best Rice. Silver Award po yon, first Wow. time natin. Yung mga ganun pong klase Ito, excuse me, Doctor, ito ba yung RC218? 218. Oo, mabango. Yan po ay special rice. Dinevelop po yan particularly ng PhilRice. Although sa pag-develop po ng variety, may mga partners din tayo. Yung UPLB is breeding varieties. Nandyan din yung IRI at iba pang mga companies naman pagdating sa hybrid. But yun po yung sa tanong po nyo, yun talagang pinagtutuunan namin ng pansin. At meron din po yung matatas ang ani, kaya lang medyo may konting Hindi ganong pintas masarap. sa pag naluto, mga ganon. Okay. Meron din po kaming effort yan, yung isang sikat na variety natin, yung RC222. Napakataas pong umani niyan. At ang improvement recently, na-approve na rin po yan ng nating National Seed Industry Council, yung mas masarap na version niya. Ng So 222. asahan po yan ng ating mga farmers. Thank you po. galing Okay. Malakas umani yun, Oo, Karen. Yung talaga. 222. Paborito yan ng mga magsasaka. Syempre. May tanim. Doon na tayo sa malaki at maraming ani. Pero gusto ko tanong, Admin Larry, kay Sir John, kasi lagi ko naririnig yung hybrid, inbreed. Ano tama, yun? tama. Ano ba yun? Anong difference po nun, sir? Opo, yung pong rice kasi, karaniwan ay inbred yung produkto nito. Yun, dahil sa tinatawag na system niya sa breeding. Inbreeding kasi siya. Meaning nito, pag meron kang dalawang parents, pinag-cross, pasensya na, yun yung pinag-aasawa mo. Sila. Tapos meron silang offspring. Sa inbreeding po na system, yung offspring na yon parang mag-isa lang siyang tinatanim tapos hanggang magiging pure. But meron pong naging discovery din sa rice na pwede rin siya palang parang mais, yung kino-cross-pollinate at yung Ina-hybridize. hybrid na seed na yon hindi mo tinatanim ng tinatanim para maging pure siya, kundi isang generation lang para din sa mais nga. Na kaya lang ang benefit nito, yung tinatawag na heterosis niya, mas mataas ang expected na productivity niya compared sa inbred. Ito po yung basic na difference ng inbred at hybrid. Pero sa consumer po, katulad po namin na pareho lang naman po na masarap, pareho naman po na masustansya. Opo, kasi meron po tayo yung National Seed Industry Council that sets the standard sa pag-release ng kahit anong variety. Ayun. Dapat mai-meet lahat yon. Yung pala, Admin Lacson. Tama, Ayan. oo. Isang follow-up po lang, Karen, Sige kay Doc Jan, kasi maganda yung nabanggit niya na ang concentration or yung focus ngayon sa eating quality, yung masarap. Masarap. Bakit ngayon yun ang pinapa-focus ni Secretary? May kinalaman ba to sa mga imported or ano bang ano? Well, palagay ko po yun din na actually matagal na rin tong mga varieties na to. Bahagi po sa standard ng National Seed Industry Council. Dapat talaga
pasok sa panlasa ng Pilipino yung variety. Kaya lang talagang merong product na surprisingly they really taste better than the others. Kaya ito po yon. But other than that, Sir Larry, yung ding healthier rice. Kasi kailangan din natin yan. At hindi lang po yung minsan na may mention ng rice pag parang hindi maganda ang benefit niya. Pero anything na consume in moderation siguro, okay naman. But there are really varieties of rice that are better in terms of nutritional content. Varieties din yon. So, pinopromote din po natin yan ngayon din. Okay. So, Admin Larry, sige, kausapin naman po natin si Dr. Leilani Juliano. Ayan. At, nako, ano ba ang sinasabi na, since fertilizer po ang ating topic, yung naririnig ko rin po yung abonong swak at fertilizer derby. Ayan. Ma'am Magandang Leilani. umaga po sa ating lahat. Yung abonong swak po, I think nabanggit din kanina ni Sir Ivan na ito yung combo na binabanggit natin. Kombinasyon ng organiko at inorganiko na pataba. At nakadepende po yung combo na yon kung ano ba yung tinatarget na ani ng isang magsasaka. Yung sa fertilizer derby po, derby siyang tinawag pero actually evaluation po ito ng mga lumabas ng fertilizer products na meron ng certification ang FPA. Ano to, yung in combination with other products? Parang Yes package po. of technology. Oo, parang combo din po siya combo na actually. siya. Opo. Pero Okay. depende kasi sa produkto kung ito ba ay solo lang siya na produkto o kaya ay kombinasyon din siya ng organic o kaya inorganic. So ang ginawa po namin dito dahil yung abonong swak, 4 lang po na kombinasyon yung meron. So, nung natapos po yung fertilizer derby, meron pong mga lumalabas na kombinasyon pang iba na maganda din Maganda po. rin. Kaya idinagdag po namin ito doon. So, ngayon, from the 4 combos, meron na po tayong 8. Marami na yun. Dumoble na. Marami ng So, mas pagpipilian. madami po ngayon pagpipilian yung ating mga magsasaka kung ano yung gusto nila at depende dun sa tina-target nilang aani. Pero paano po pagka ang ating, ito po, yung isang question ngayon, mainit yung panahon, sobrang madalang ang pag-ulan, sabi pa nga nila, baka may El Nino. O may Super El super. Nino. Yes, sa Oo. Admin Larry, may super El Nino. Makakatulong po ba ang tamang fertilizer pagka, iniisip ng isang magsasaka na, naku, baka maging mababa yung yield ko ngayong taon o itong harvesting season? Tama po yun, no? Ang gusto nating makita ay gaano ba kadami yung magiging tubig natin pagdating ng panahon ng El Nino. So kung yung lugar natin ay nasasakupan ng NIA, yung irrigation water ng NIA, maaaring hindi tayo magkaproblema. Pero ang karamihan po na nagkakaproblema pagdating ng El Nino, yung hindi po nasasakupan ng irigasyon. So ilan lang sa mga tinitingnan po namin na kung merong patubig nung panahon na yon, ita-timing po natin yung pag-apply ng pataba. So hanggat maaari ay tatimingan natin na may tubig, magpapataba po tayo. Kaya nga ang lagi namin pinabanggit po sa pagpapataba ay right amount, right element, at saka right application time. Timing, no? Timing yun. Oo. EAT. So tama, Oo. dapat pala, Admin Larry, dapat tamang timpla, no? Tama talaga. Oo. Hindi siya ganun hindi siya ganun ka simple lang na ganun. Opo. Kailangan tinatimingan. Tanong ko lang din para at least sa ating mga nakikinig, marami ka, 8 yung package of technologies, Opo. marami na yan, no? Paano naman ma-access yan ng ating mga kababayang mga magsasaka, no? Kasi yung iba, mga progresibong magsasaka, saan po nila makikita yan? Ito po ay isang kampanya ng Department of Agriculture actually. Nag-start pa po ito 2022. So, marami na po tayong mga campaign materials sa FB page po ng PhilRice. Nandun na rin po ito. Sa DA, mga regional field offices ay alam ko na ipamahagi na rin po ito ng DA din mismo. At saka sa mga extension workers po, yung local LGU na mga extension programs nila ay kasama po talaga yung abono. Available na pala, Karen. So, Yes. we just need to promote it, no? Kasi
hindi yata masyadong kinakagat ng ating mga kababayan, no? I-promote pa natin. Tsaka sa mga gusto po siguro o interesado, baka saan po ba sila pwedeng pumunta? Kung meron po silang mga katanungan o gusto nila mag-avail po ng mga abono, libreng abono po. Ang alam ko po, ang local government naman ay meron silang mga programa pong ganito. Oo. At saka syempre yung Department of Agriculture, meron po yan na fertilizer din po na ipinapagawa. Ayun. So, ang kailangan lang nila ay puntahan lang yung Puntahan kanilang lang yung LGU. local. Yes. Saka mag-register sa RSBSD. Ayun ang I think importante, nabanggit po Karen, kanina oo. ng ating agripreneur. Ayun. Para nandun yung pangalan yon, magpatala na po kayo. Oo, Ayan. tama. Thank you, Dr. Leilani. Balikan lang natin siguro, Admin Larry, si Sir Ivan, kasi tulad ng nabanggit kanina, ayun, ongoing pa rin po ba, tama, ang ating harvest season? Yes. Oo. Pero ilang linggo na lang, planting season na. Yes, Tama po oo, ba? tama yun. Oo. Maaari niyo po bang ipaliwanag, Sir Ivan, yung 4 R's naman na sinasabing dapat isaalang-alang bago magtanim? Ayun. So magandang katanungan po to, Miss Karen, no? So ang 4 R's po, ito po yung prinsipyo po. It's actually a nutrient management principle. So kung usaping nutrient management, papasok po agad dyan yung sa fertilizer. So ang 4 R's po, ito po yung para po tamang paggamit ng padaba upang makatipid po yung magsasaka, pero po nung sundin yung prinsipyo ito, at para po mapanatili yung ating pong ani at kalusugan po yung ng lupa po. So yung 4 R's po, 4 na R po yon, yung composition po ng 4 R's. So yung unang R po dyan is right source, o yung tamang uri ng pataba. So nabanggit po ni Dr. Leilani po kanina yung sa iba't ibang pwedeng pagkunan ng nutrients, no? So ibig sabihin lamang po nitong right source, dapat piliin po kung anong pataba ang akma po dun sa ating pong lupain at kailangan po ng ating pananim. So pangalawang R po tayo, ito po naman po yung right rate, o yung tamang dami po ng i-apply natin, gagamitin na abono, no? So dapat po hindi po tayo sosobra o kukulang po doon sa gagamitin natin, no? Dapat base po ito sa soil analysis. Actually, talaga po sinasuggest namin sa DA na sa ating mga magsasaka kung po pwede po magpa-soil analysis po tayo para po malaman natin kung ano po talagang proper na fertilizer application rate yung kailangan po natin, no? And pwede po tayong sumangguni, magpakonsulta po sa ating mga agricultural extensionist, mga agricultural technicians din, no? Yung pangatlong R, ito yung pong right time o yung tamang panahon po. Nararapat po na ilagay po natin yung pataba kung kailan po ito pinakakailangan, no, ng ating pananim. Halimbawa po, usually sa rice, pagkakalam ko, correct lang po ako ng kasama natin sa field rice. Maybe, ayun po. So, mga after 2 to 3 weeks siguro, after transplanting po yung seedlings, no? So, yung punla. So, sa early growth stage, yun po, pwede po tayong mag-apply nun. And kapag po pausbong na yung tinatawag na panicle, so yun, pwede ulit tayo mag-apply. So, yun po yung mga kailangan nating alalahanin. At yung panghuli po na R is ito po yung tinatawag na right place. So, ito po yung tamang paraan ng paglalagay. So, simple lamang pong ibig sabihin po nito, dapat po malapit sa ugat po yung pinaglalagyan po natin ng ating mga fertilizers. At, well, except po dun sa case ng ating mga foliars po, kasi sa dahon po naman po yun ina-apply. 4 R's. Ayan, Admin Larry. Yeah. Magandang information. Ayan po. Okay. So, mukhang agree naman din ang mga eksperto din natin sa sinabi mo, Sir Ivan. Ayan po. So, maraming salamat po, Dr. Leilani, si Dr. John, ayan, mga doktor po ng ating mga tanim. Ayan. At si Sir Ivan. So, bago tayo magtapos, may ilan lang po tayong mga mahalagang paalala. So, wag po kayong bibitiw. Diyan lamang po kayo. Magbabalik po ang Masaganang Pinas dito lamang po sa DZRH. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Benteng bigas ay meron na. Presto, the best. Iba ang saya. Benteng bigas ay meron na. Para sa pamilyang Pilipino talaga. Benteng bigas ay meron na.
At ang ating oras 11:25. Ayan po, gagaya po ng nabanggit namin, simula nung nakaraang Sabado, mabibili na po ang benteng bigas sa maraming parte ng bansa at patuloy pa itong pinalalawig. Tuwing Sabado po, i-anunsyo namin sa ating programa kung saan eksakto nakapwesto ang bentahan ng benteng bigas o P20 rice. Heto na nga, para sa Las Piñas City, Makati, Malabon, Mandaluyong at Maynila, makakabili po tayo ng benteng bigas sa mga sumusunod na P20 regular operational sites. Las Piñas City Hall, katabi po ito ng Comelec sa Alabang Zapote Road, Pamplona 3 sa Las Piñas City. New Las Piñas Market sa Alderan Street sa Zapote, Las Piñas City. Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA sa Arias Street, Barangay Talon 2, Las Piñas City. Makati Central Post Office naman po sa Ayala Avenue sa Makati City. At sa Makati City Hall Quadrangle sa Agono, Makati City. Sa mga taga Malabon dyan, Malabon City Police District sa Barangay Katmon. Sa Mandaluyong Manpower Technical and Vocational Training Center naman po sa Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Mandaluyong Public Market 2 sa Fabelio Road, Barangay Addition Hills, Mandaluyong City. Sa Bureau of Plant Industry sa San Andres Street, Barangay 706, Malate, Maynila. At sa PNP Manila Police District, United Nation Avenue sa Ermita, Manila. Naman ang inyong tulong sa pagpapalawig ng bentahan ng benteng bigas at iba pang abot kayang produktong pang-agrikultura para sa ating mga kababayan. Pagkakataon mo nang sumali sa bayanihang ito sa pamamagitan ng pagpapagamit ng iyong permanente or semi-permanent structure para maging kadiwa o benteng bigas site. Kadugtong nito, no, hinihikayat din natin ang ating mga rice millers para magtuloy-tuloy ang ating mga benteng bigas. Sumali po kayo sa paggiling ng NFA Palay para po maparami natin ang ating milled rice. Para sa iba pang detalye, bisitahin ng da.gov.ph. At dyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Admin Larry, pasalamatan lang natin si Dr. Leilani Juliano, Chief of Science Research Thank you so much. ng Specialist of Agronomy, Soils and Plant Physiology Division ng PhilRice, si Dr. John De Leon, Executive Director ng Philippine Rice Institute, at si Sir Ivan Layag, Planning Officer and Spokesperson po, Fertilizer and Pesticide Authority. Yes, Admin Larry. Yes, maraming salamat sa inyo, no? At Thank you po. samahan niyo po kaming muli, no? Sa susunod sa susunod na Sabado, 10:30 to 11:30 dito lamang po sa DZRH. Makinig, makilahok at makiisa para sa sapat at mayabong na agrikultura. Tayong lahat sama-sama sa isang masaganang Pinas. Araw-araw ang pagkain galing sa pananim, sa bukid, sa tindahan, hanggang sa habag natin. Pagkat ang pagsasaka ay bayanihan kaya natin, na kapag nagsama-sama, pag-asayanihin. Tuloy-tuloy man ang alon dito sa karagatan, kapit bisig ang paglayag at di sinukuan. Pagkat ang mga isda ay tugon ng mamamayan, mula sa kahirapan, aawon tayo dyan. Dahil sa programang umakay, mga lider na gumabay, ngayon ang magsasaka at ang mangingisda ay unti-unti nang naiaangat. At lahat kasama sa pagbuo at pagtatag ng masaganang Pinas. Panibagong umaga ang naghihintay sa bawat manggagawang lubos nag-aalay. Ang bayan kasama sa kanilang tagumpay. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas.